Buhos mo na. Kulang nga itong isa. May matitira pang kaunti. So kulang na kulang oh. Nasa pangatlong pitak pa lang sila. 7 pitak yan. So magkukulang, magkakatira ng halos kalahati naman to. Yan na, isang magandang buhay mga ka-farmer. Na dito na naman tayo sa ating palayan. Dahil meron tayong activity ngayon dito sa palayan mga ka-farmer. Ayan, tayo ay mag-i-spray dahil 8 days na. Tayo ay mag-i-spray ng pamatay damo. Dahil mga ka-farmer, nakita naglitawan na po yung mga damo. Ayan oh. Mga maliliit na yan, damo po yan mga farmer. So hindi lahat ng nakikita nyo ay palay mga farmer. Damo po yung iba. So kailangan natin mag-spray ng herbicide. Kung hindi, naku po, napakaraming damong tutubo kasabay ng palay. Ayan. Ang gagamitin namin ay advance. Tipid lang tayo mga ka-farmer. Ayan, oh. Effective po ito. Last cropping, ito lang pong ginamit namin. Napakalinis naman ng ating palayan mga ka-farmer. Ayan. Tapos hindi na kami nag-spray ng pre-emergent herbicide. Yung pre-emergent herbicide po, yun yung ini-spray mo ng hindi pa nakatubo yung palay, no? Mga 2 days ganyan. After sabog, nag-i-spray sila ng ganon. So yun yung tinatawag nilang pambuto. Pero kami hindi na. Ang paraan naman po ng aking nagtatanim na si Tatay Bong, ang gusto niya naman, patubuin na lang muna natin yung damo, saka natin patayin. Gagamitin ng herbicide. So dalawang po ang gagamitin namin. 2 litro, 1 litro ito. Yan na. Early post emergent rice herbicide mga farmer. So effective naman siya. Yun nga, patutubuin mo muna yung na magkadahon muna, saka titirahin. Pero baka mag-follow up pa kami ng isa pa. After this, baka kumuha pa ako ng isa. Kasi mura lang naman ito. Hindi naman kasing mahal to ng mga branded na mga herbicide mga ka-farmer. Ayoko na pong banggitin yung mga brands. Medyo mahal po kasi talaga yung iba. Pero ito mura lang. So the same time effective naman. Basta kailangan talagang tutukan mo lang yung hindi ka tamad mag-spray na parang winawasiwas mo lang na ganun. Talagang kailangan matamaan po kasi marami po ang damo. Ayan ito pala, ito makapatubig na rin sila. Bigyan ko po kayo na example na damo. Ito palay. Ayan yung may pula-pulang damo po. Marami nga, marami. Tama nga si Tatay. Ang galing talaga ni Tatay Ayan po, damo yan. Ayun, damo. Ayan, damo. So marami po ang naglitawan na damo mga ka-farmer. Kung hindi ka marunong, akala mo ay palay lahat, pero hindi. Ayun yung katabi ng palay na maliit na yan, damo yan. Ito yung katabi ng palay na yan, damo din yan. So marami nga. Ayun pa. So ang kinaganda sa herbicide, nag-spray ka, yung damo lang po ang galing din naman yung palay hindi namamatay, pero yung damo mamamatay mga farmer. So yun po ang purpose ng herbicide. Mga bagong technology ngayon. Pero yun nga, hindi mo maiwasan, sabi nga ng mga ibang nagtatanim ng mga nakapanood ko, yung umani po ng napakarami. Kaya maganda din po yung tanim. Yung tanim lang kasi pwede nyo pong gamitan ng ng weeder. So kasi ngayon yung mga tao gusto nang mabilisan. Talagang yung pagpapalay nga naman, kasi kung palay lang ang inaasahan mo, tapos buong araw nasa palayan ka, ay di ka na makakagawa ng ibang trabaho. Yun naman po ang mga purpose ng mga yan, mapadali ang trabaho para may magawa ka pang iba. So ayan po, kaya lang yung mga tao naman ngayon sa studies, binabalik na po nila yung unti-unti yung old
old ways ng pagtatanim, kagaya nung ngayon may rice transplanter na mechanical na mga farmer, no, hindi na tao. So mas maganda pa rin talaga yung kagaya ng dati. Yun nga, dahil hindi na rin po kayang gawin dahil bukod sa magastos at busy na po yung mga nagtatanim ngayon. Siyempre kung ikaw nagtatanim, siyempre hintay ka ng 3 buwan, 4 na buwan. Kung wala kang income, di ba, kailangan maghanap buhay. Kaya kailangan talaga nating dito sa ganitong pamamaraan. So we need to lang naman adapt ng kaunti. Kagaya niyan, gusto ko sanang i-implement yung drum seeder mga farmer. Kasi yung drum seeder para ka din nagsabog. Pero ang kinaganda nun, parehas din po yung pagod ng pagsasabog at drum seeder. Kasi yung drum seeder ay hihilahin mo din lang yon, nalalaglag yung mga butil ng naka-spacing na siya. So ang kinaganda nun, pag tubo niya parang tinanim din siya. Ang advantage pa nun, sasabay ka pa rin sa parang sinabog din po yung iyong palay. Ang advantage pa nun, pag mahangin, pag may bagyo, kung konti mahina naman po yung hangin at hindi naman ganong kalakasan, hindi basta-basta dadapa yung palay mo dahil may dinadaanan yung hangin mga farmer. So the same time, tipid pa sa binhi, makokontrol mo yung binhi mo, 'di ba? So naandun po yung mga advantages. Kaya lang ay mahirap kasi yung old habits mga farmer. Decades na lang ginagawa itong pagsasabog dito. So ako, isa sa mga gustong sanang baguhin, pero sa Tatay Bong naman mapipilit ko naman yan mga farmer na ngayon nga hybrid. So okay na, pumayag na siya sa hybrid. Bumili ako ng sprayer, kaya lang hindi daw po pwede ito dadapain yung palay, which is true. Yan pong sprayer na yan ay pag malalaki na yung palay, gumagamit ka ng contact insecticide. Kasi maraming klaseng insecticide, may contact po, mayroon namang systemic. Yung systemic, kahit dahon lang ang tamaan mo, pupunta sa sistema ng dahon yung gamot, tapos yung insekto pag kinain niya, kaunti lang namamatay na. Yun po yung systemic. Yung contact naman, kailangan mong matamaan yung insekto para mamatay sila mga farmer. So ayan, ang kinaganda, kahit contact lang ang gamitin natin, pagka sa lakas po ng bigwas nung sprayer, talagang mamamatay dahil tatamaan siya, para niyuyug-yug yung puno. So yun po, ngayon pag umani tayo ng maganda-ganda dito uli compare sa inbreed, ay tuloy pa rin natin ng mga farmer. Yan, magda-drum seeder tayo. Mura lang naman po yung drum seeder. I think hindi naman kawalan kung pero magandang i-push din yun kasi sa ibang palayan po like Nueva Ecija, especially gumagamit talaga sila ng mga iba-ibang technology na talagang updated ang technology, 'di ba? Umaani na sila doon ng 200 isang hektarya nahuhuli tayo. To 200 na po sila doon, mahigit 180, 200 isang hektarya. So kung kaya nila, 'di ba? So gayahin natin, baka swertehin din tayo. Hindi po dahilan yung lupa. Actually, isa pa sa mga hindi ko nagagawa pala dito is magpa-soil analysis. Dahil wala pa ako nakakausap na dito sa Arayat Meron siguro, no? So maganda din po magkaroon ng pa-soil analysis natin itong lupa, kung ano talaga kailangan niya. Doon napapasok yung wala nang dahilan na sabihin mo yung lupa kasi natin dito hindi kagaya doon. Na yun pasa-pasang dahilan na po yun. Pasa-pasang dahilan na. Marami namang fertilizers na kung anong kailangan ng lupa pwede mong ibigay, di ba? So ayun. Kaya lang yun ang hindi ko pa nagagawa. Hula-hula hoop lang ako sa fertilizer na ginagamit. Dati nga ako, kala ko acidic itong lupa Bumili ako ng tester pero hindi naman po, no. Nasa naman po, right pH pa rin naman tayo. Nasa neutral pa din naman po itong lupang ito. Kaya sabi ko, okay, mas maganda. Ganda ng pag-spray ni Tatay Bong, talagang tinatamaan po yung dahon. Mabagal yung lakad,
Hindi yung parang winawasiwas lang. O, tingnan niyo po, talagang tinatamaan talaga. Di naman ang importante sa herbicide, tamaan po yung, tingnan nyo, oh, maaga po sila, 6 o'clock na andito na. Narinig ko yung aso, nagtatahulan na, at si Papa yung binigay na yung gamot. Sabi ko, bangon na ako at mahuhuli tayo. Yan. Gusto ko po kasing pasunod-sunod yung pag-aalaga, no? At least ayan, 8 days po ngayon. Sinabog namin ng March 11. Ano na ba ngayon? Tama, pang 8 day ngayon. Yun na yung time para mag-spray ng herbicide. At maraming ang damo. Ayan. Ito kasi nagpambuto ito. Di ko lang alam kung nag-spray pa po sila ng pang damo. Kasi kung magpapambuto ka, tapos magpapangdamo ka, parang sa bagay, kaunti na lang ang tutubong damo nun. Pero kung magi-spray ka din naman ng pandamo at tatamaan din naman yung kahit parang useless yung pangbuto mo, ano? Buti sana kung hindi ka na nito na post emergent, di ba? Herbicide. Kasi yung pangdamo pre-emergent ang tawag nila. Ito makapal mga farmer, inbreed ito, 216 ata ito. Hindi ko alam kung anong binhi ito, makapal ito. Yan po yung sinasabi ko na yung sabog kasi pagka kumapal na yan, yung hangin, pag tinamaan ng hangin yan, wala pong dadaanan yung hangin sa gitna ng palay. Ang tendency, talagang pupush niya pababa yung palay. Hindi kagaya nung nakatanim o kaya naka drum seeder na may space po yun ng 20 by 20 or even 30 by 30 kung gusto mo. Imbis na may resistance yung palay para, di ba, hindi dumapa, itutulak na lang yung hangin doon nasa space sa gitna na doon na dumaan. So ayun ang maganda sana pang tag-ulan, especially no, pag medyo tagbagyo. Kaya lang sabi nga po nila, ang tag-ulan daw ay sapalaran lang, ano, na pagtatanim, kasi nga ang tag-ulan po ay talagang hindi magandang ani dahil kulang sa sunlight. Yun lang naman po ang reason eh. Ang main reason po kung bakit mahina ang ani sa tag-ulan, yung iba hindi alam eh. Sasabihin nila, bakit ang ganda naman ng palay, ba't ganun kanya pangit ng ani? Tanawin lang kanya. Pag tag-ulan talaga ganyan, mahina. Pero ang main reason po is kailangan po kasi ng sunlight talaga ng ng palay, matakaw sa sunlight ang palay. So gusto niya full sun kasi doon siya nagpo-produce ng pagkain na kailangan niya para makapag-produce din ang palay, mga kaparmer. Pag kulang po ang araw, especially pagka nagbubuntis na, 'di ba? So naglilihi. Pagka kulang na po yung sunlight, doon na po nagkakaproblema kasi gusto niya talaga yung mainit na mainit ang sikat ng araw. Ayan. Kaya pag tag-init, tag-araw, kailangan natin ng maraming fertilizer kasi mas marami ang kakainin niyang sustansya para makapag-produce ng magagandang butil. Maraming ang damo tay. Yung may pula-pula po yung yung maliliit na, ayan may mga pula-pula yung lalo na dyan sa gitna. Oh, yung mukhang iisa ka pa dyan na. Kasi yung nakaraan nag-isa ka pa, di ba? Oo. Okay lang po yan, kailangan nating para magandang pwede tayo maglagay ng patabayan kung hindi sisip-sipin lang po, Kailan ang susunod nyo kung para makabili pa ako ng isa kung sakali? Bawa papatupigan ko yan. Lalagyan ko na pagkatapos siya alis yung tubig. Uulitin uli. Sasabihin ko rin. Kailangan natin mag-abono ng A12 tay. Schedule nito, hybrid to. 12 days. Pwede na siguro. Ano ba to? Pwede pa po yun. Kasi hindi natin pwedeng ilagay yung pataba kung hindi matitigil yung na yun. Oo. Buhos mo na. Hindi pwede yan, dadapa, Maraming masusunod yung yan, yung palay. Hindi, maganda yan pagka insekto na kalaban mo.
Yung mataas na yung palay, yun maganda. Ayan na, oh. Sa tubig na itong kabila. Bilis lang yan. Pero hindi po advisable pagpapa tubig ng sobra-sobra, mga farmer. May nawawala pong napaka-importanting element sa lupa, which is yung zinc. So napaka-importante ng zinc. Kaya yung iba sasabihin nila, bakit dilaw yung palay? Hindi nila alam na sobrahan po sa tubig yung palay, dahil nga sa katakot mo na tumubo pa yung damo. Pag gaganyan nga naman kataas ang tubig mo palagi, walang tutubong damo. Pero hindi nyo alam, yung mga nutrients tumatapon na, lumalabas na. At especially po yung zinc ay nawawala na rin po. Kaya pagka nagdilaw na po yung palay at pwede nyong muna yon, ipatuyuan mo muna, tapos mag-spray ka na ng zinc. Mahabol pa naman kung konti pa lang po, nakita nyo kaagad na diagnose nyo agad. Yun po, araw kumbaga every cropping ay marami po ako natututunan. Kaya ayun, sinishare ko din po sa inyo. Gaya nito, sabi ko kay tatay, ako na ang bahala ikaw ang bahala sa insekto at damo, ako ang bahala sa vitamins ng palay. So magandang combination yan, mga ka-farmer. Awang ng Diyos, umani naman tayo ng 141 kaban. Ang average po ay nasa mga 68 kilos per kaban po yung tansya namin, so more or less mga 66 to 68. Ito po ay 1.2 hectare. Sinabog lang po namin yung Longping 2096. Ngayon naman ang tanim natin is SL19. Ayan, SL19 po. Naghahanap ako Longping 534. Pero kung wala, mag-SL ulit tayo. Depende na rin po sa availability ng hybrid seeds, Pero kung magda-drum seeder nga, dahil matipid naman, isang hektarya nasa mga 36 kilos lang to 40 So pwede tayong mag Longping or SL nga na gagamitin nating variety. Lahat naman po nung mga yan, hybrid, kalimitan ay tawag dito, yung wet and dry season. Pero meron pong siyempre yung mas maganda, yung mas mababa, dahil nga yun nga, yung mahangin, di ba? So mas mababa, mas pandak na palay, mas maganda. Naglagay na kaya ito ng pangkuhol si Ramil, yung kapitbahay natin. Mel, anong binhi ito? Ha? Anong binhi? 216. 216 din, pare-parehas na, Lahat yan, 216. 216 lahat. Tayo lang ang naiba dito. Kaiba lang yung dalawa. SL19. Naglagay ka na ng pangkuhol dito, hindi? Ha? Pangkuhol, nagano ka? Inbreed variety, mga farmer. Pero maganda din po ang 216. Magandang bigas niya. Matimbog yan. Magandang butil. Kaya lang pag nakita niyo po yung bunga ng hybrid, parang ewan ko kasi ako iniisip ko, ganun din naman ang pagod mo, ganun din naman ang halos ang gagastusin. Although lamang ng kaunti ang hybrid, pero sa bunga po lamang na lamang naman ang hybrid. Kaya pagkakait mo ba yung ilang 2 o 4 na abono, kapalit naman ay mas mataas ng 50 o 40 sako, o even double. Yung mga magagaling magpalay halos doble, sabi ko nga 200 to 200 kaban. 10 metric ton to 12 metric tons po ang inaani nila sa isang hektarya.
Nung nakaraan, naka 9 point something lang kami kinumpute ko 1.2 hectare ito So sabi ko there's room for improvement pa rin naman. Kaya ayun, ngayon po ang pagbabago pala nito ay nag-spray kami ng fish amino acid every 10 days. So nagumpisa na kami nung nagsabog. Bago magsabog, nagpa-spray ako sa lupa para makondisyon yung lupa Tapos sa susunod nito ay sa 22 mag-i-spray uli kami ng fish amino acid. Gamit na po yan kung sakali man. Tingnan natin yung magagawa ng fish amino acid sa Kaya subaybayan natin to kung ano ang magiging epekto. Sana maabutan pa namin yung magandang panahon. Hanggang June naman, mainit pa yan siguro. Huwag lang tayong bibisitahin ng malakas na bagyo at nako po, patay tayo. Bagay, lahat naman po ng magsasaka, pag bagyo na ang kaharap, wala na tayong magagawa dyan. Kahit anong alaga mo, kahit anong abonong ibigay mo, pagka tinamaan ka na ng matinding kalamidad, sorry na lang. Pag-spray po pala ng fish amino acid, ganitong oras din, maaga pa. So 6 o'clock until 9 o kaya 4 o'clock pababa naman. So maganda na rin ang umaga para makuha natin yung morning sunlight. Ayan yung mag-ama, i-spray po ng pangdamo mga farmer. Ayan. Kulang nga itong isa. May matitira pang kaunti. So kulang Nasa pangatlong pitak pa lang sila. 7 pitak yan. So magkukulang, magkakatira ng halos kalahati naman to. Yun naman ang bibili pa ako ng isa para magpapalo up pa po ata si tatay. Mukhang hindi siya makukontento sa isang spray. May lulusot at may lulusot pa rin yan. So ayan bago tayo magtapos mga farmer, ayan uubusin pala ni tatay itong gamot na ito kasi babalik pa siya uli. Pagkatapos doon, babalik pa siyang ganon. Tapos bukas after 24 hours ay magpapatubig na siya. Ayan. At kami naman ay mag-aabono on the 12th day of after sowing First application po ang gagamitin natin. Ang apply namin is rich in phosphorus mga farmer, pampaugat at pampasuhi. Ayan, pampaano ng palay pampaugat po mga farmer. So 16-20, dalawang sako at isang sakong triple 14. Yun po ang paghahaluin namin. Tapos ang herbicide, fungicide na gagamitin natin after magpapa-fungicide na tayo. Yung may zinc na ang gagamitin namin mga farmer, yung may zinc na fungicide gawa ng Bayer. Siyempre branded. Antracol ata yun. Antracol po mga farmer ang gagamitin namin. So ayun, first application ng fungicide. Tapos magbi-BLB na kami mga farmer para may nabili na rin naman akong BLB doon. So ayun, so 15 days naman yun. Talaga matrabaho, pero pag inalagaan naman natin at maganda ang panahon, aanin naman ng maayos. So ayan, nagpatubig na pala si tatay. Binuksan na yun doon. Si Ramil naman hindi binuksan yun. Hindi binuksan. O yan, tubig. Bibili pa ako dalawa pa daw na box na pang kuhol mga farmer, kasi pag nagpatubig nga maglilitawan yung mga kuhol. So para mapatay natin ang kuhol, dahil tayo po ay hindi naman manipis lang talaga yung ating although medyo makapal ito sa hybrid, maganda na rin maagapan natin. Naglagay na siya dito una, pero ayun nga, may follow up pa rin po na pangkuhol. Ayan, 2 box. Mura lang naman yun, nasa 300 lang naman po atang isang box ng pangkuhol. Ayan, so hopefully ay mapatay po natin ang mga damo mga ka-farmer.
ayun, sasabay na pala yung ano, no? Sasabay na pala yung kinabukasan na ako magpapa-spray ng ano, ng kasi 12 24, sa 24 naman 24 kami mag-aabono. Yung ano namin, fish amino, kailangan pong religiously masunod natin kasi yun naman ang gusto kong ipakita po sa inyo, no? Kung ano ba ang kaibahan ng may fish amino acid na ini-spray religiously, hindi lang isang beses. So makikita po natin yung kaibahan as time goes by, no? Tabayanan nyo po kami, 110 days lang naman ito. So baka mas maaga pa dahil ngayon, maaraw. So alay natin, makuha natin sa mga 105 pwede na harvesting kasi ang inaalala ko ito, baka mauna na naman silang mag-harvest, magpapatubig na po na naman sila. So nahuli kami dahil nung umalis pala kami ay wala naman tubig na pumapasok, binabaan nila yung tubig, so hindi makapag-araro. Yung pala nangyari. Talagang nga naman, ano. But anyway, ayan, kahit pa paano po ayun, late kami ng 1 linggo. Hindi nakasabay. So ayan mga ka-farmer, ang ating first application ng herbicide sa ating palayan. At tingnan natin kung maging malinis ulit kagaya ng dati. Ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Shout out sa SL19.